Isang lalaki, nasa telepono kasama ang asawa niya, pero biglang pumasok ang sekretarya niya sa loob ng sasakyan. At sa isang iglap, may tukso na dahan-dahang lumalapit. Habang nagsasalita siya sa asawa niya, mabilis niyang sinenyasan ng sekretarya na manahimik. Pagkababa niya ng tawag, lumapit ang sekretarya at malambing na nagbati. "Hi, boss!" Pero malamig ang sagot ng lalaki. "May kailangan ka ba?" Ngumiti ang babae at mahinahong nagsabi, "Boss, thank you po sa pag-promote sa akin." Hinawakan pa nito ang kamay ng lalaki, dahan-dahang lumalapit. "May regalo ako para sa'yo." Mabilis na binawi ng lalaki ang kamay niya. "Anong ginagawa mo?" Kaya inilabas ng babae ang regalo nito. Sinubukan ng lalaki at sinabing, "Bagay naman sa akin." Ngumiti ang sekretarya. "Kung gusto mo, boss, dinner tayo mamaya. Ako ang taya." Pero nagdalawang isip ang lalaki. Kaya lalo pa siyang tinukso ng babae. "Boss, bigyan mo naman ako ng chance. Siguradong mapapasaya kita." Nag-isip ang lalaki sandali at tila pumayag. "How about this? Ako ang taya." Napangiti agad ang babae. "Talaga? Saan tayo kakain?" Ngumiti ang lalaki. "Sa bahay namin." Lalo pang na-excite ang sekretarya. "Okay boss, kita tayo sa bahay mo." Pagkaalis ng babae, agad tumawag ang lalaki sa asawa niya. "Honey, magluto ka pa ng 2 ulam ha? May bisita tayo." Pagdating ng gabi, nagayos ng husto ang sekretarya. Mas maganda, mas harot, mas handa. Pagdating sa bahay, Boss, nandito na po ako." Lumabas ang lalaki. "Halika, ipapakilala kita sa asawa ko." Naupo silang tatlo sa hapag at halatang hindi mapakali ang sekretarya. Biglang lumambing ang lalaki sa asawa niya. "Hon, ipikit mo mga mata mo." Inilabas niya ang singsing. "Ito na ang matagal mo nang gusto." Nagulat ang asawa. "Babe, ang mahal nito, sayang ang pera." Ngumiti ang lalaki. "Bakit ba kita hindi pwedeng regaluhan? Para sa iyo ko naman lahat to kinikita." Napangiti ang asawa, pero bigla nitong sinabi, "Babe, nandito rin pala ang sekretarya mo." Medyo nahihiya ang lalaki. "Ayo, muntik ko nang makalimutan." Tinapunan ng ngiti ng asawa ang babae. "Uy, hindi ka pa kumakain, kain ka na." Pero ang sekretarya, galit, selos, sakit, lahat tinago sa isang pilit ng itim. "Hindi na po, may gagawin pa ako. Enjoy your meal." At mabilis na umalis. Nalito ang asawa. "Babe, bakit ganun siya?" Tumingin ang lalaki sa asawa niya at sinabi, "Honey, maraming tao sa mundo ang mukhang exciting, pero hindi sila ang mahalaga. Oo, pwedeng matukso ang kahit sino, pero ang totoong lalaki, pinoprotektahan ng babaeng nagmamahal sa kanya. At hinding-hindi ko hahayaang masaktan ka, dahil ikaw ang hinihintay ko araw-araw." Sabi sa Proverbs chapter 31 verse 10, "Ang isang mabait na babae ay mahirap masumpungan, ang kaniyang halaga ay higit sa mga rubi." Kapag binigay sa iyo ng Diyos ang isang tapat at mapagmahal na asawa, ingatan mo, protektahan mo, at piliin mo araw-araw. Sa panahon ngayon, ang tukso laging nandyan nilalapit ng kaaway. Pero ang tunay na pagmamahal ay nakikita hindi sa mga matatamis na salita, kundi sa mga desisyong inuuna ang respeto at katapatan. Lahat tayo, minsan nang natukso, pero mas masarap sa puso ang alam mong pinili mo ang tama. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.